Hey guys! Welcome dito sa ating channel. My name is Raizen and welcome dito sa Diary ng Trader. Now, kung interesado talaga kayong mag-trade ng Forex, ang pinakauna talaga guys, and I cannot stress this enough, no? Ang pinakaunang gawin talaga is gumawa ng account. There's no other way to trade kung wala kayong account sa mga broker. Sila kasi magbibigay sa inyo ng access para maka-login sa MT5, which is yun naman yung ginagamit nating trading platform. Okay? Sa mga brokers tayo magti-trade, pero ang gagamitin nating platform to trade is MT5. Okay? Kaya imposible na magte-trade kayo sa MT5 na hindi kayo dadaan sa mga brokers. Okay? Kailangan ng mga broker. Okay? Now, these are the top brokers na masasuggest ko guys, no? So, meron tayong Vantage, meron tayong Exness, meron din tayong XM. Okay? No, itong mga brokers na ito, halos pare-pareha lang naman yan. Okay? May mga magagandang side, may mga pangit na side, and kayo na lang yung mag-assess kung alin doon yung fit sa inyo, kumbaga. Okay? Pero bibigyan ko kayo ng clue. Itong Vantage and itong XM, okay? Mahilig itong mamigay ng tinatawag nating deposit bonus. Okay? Ibig sabihin, halimbawa kapag nag-deposit ka ng $100, magkakaroon ka din ng deposit bonus. Minsan, 100 deposit bonus pang ibibigay nila. Anong ibig sabihin? Let's say, nag-deposit ka ng 100, may another 100 deposit bonus ka din, which is another $100. Okay? So, magiging $200 na yung panglaro mo ngayon. Okay? Pero yung deposit bonus na yun, guys, hindi mo yun mawi-withdraw. Okay? Pandagdag lang siya ng capital mo, kumbaga. Ang pwede mo lang withdrawin ay yung kikitain mo mula sa deposit bonus na binigay nila. Malinaw ba? So that's for Vantage and that's for XM, no? Mahilig tong dalawang ito mamigay ng deposit bonus. Ito naman kay Exness guys, ang masasabi kong advantage naman dito kay Exness is sobrang user-friendly ng kanyang website. Okay? Yes, namimigay ng deposit bonus itong dalawa, no? Pero compared sa website ni Exness, mas gusto ko yung website ni Exness. Mas madaling intindihin, mas malinis yung pagkaka-arrange, mas beginner-friendly siya, kumbaga. Hindi ka malilito kasi nga parang nakaset up ng maayos para sa mga beginner, no? So may mga kanya-kanya silang advantages. And it's up to you kung ano yung pipiliin mo sa tatlong ito, no? Hindi ko nasasabihin kung alin dito yung pipiliin nyo kasi lahat ito guys, ginagamit ko. Lahat ito maganda. Lahat ito legit na mga forex brokers, okay? Ang maganda dito guys, i-diversify nyo yung inyong mga account, okay? Kasi minsan, nagkakaroon ng tinatawag na maintenance advantage. Minsan may maintenance din si Exness. Minsan may maintenance din si XM, no? So, ang maganda niyan, mag-sign up kayo sa tatlong broker na ito. Okay? Para just in case, magloko si Exness, magloko si XM, magloko si Vantage, no? May pagpipilian pa rin kayo kung saan kayo magte-trade, no? Yun nga yung sinasabi nila, diversify your portfolio. Huwag mong ilagay sa isang basket lang lahat ng mga itlog na meron ka. Kasi pag nabasag yung basket na yun, wala na yung pera mo, right? So, kailangan mong i-diversify yung iyong portfolio. Siguro, maglagay ka ng konti kay Vantage, maglagay ka ng konti kay Exness, maglagay ka ng konti kay XM. Para at least, no, kung sakaling magloko man yung isa dyan, may mga backup ka. Okay? Hindi mo kailangang ilagay lahat-lahat sa isang broker lang, kumbaga, no? Explore mo lang or kahit hindi ka muna maglagay ng pera, no? Mag-register ka kay XM, mag-register ka kay Exness, mag-register ka kay Vantage. Tapos, suriin mo kung alin yung fit sa inyo, saan yung mas user-friendly, saan yung mas mabilis mag-deposit, saan yung mas mabilis mag-withdraw. Yun kasi yung pinakamahalaga eh, no? Yes, makakapag-trade ka. Ang tanong, makakapag-withdraw ka ba? Makakapag-deposit ka ba ng madali? No? Wala ka bang problema along the way? So, kailangan mong i-explore yung mga different brokers na ito para masabi mo kung alin ba talaga doon yung nararapat para sa inyo, no? So, I would suggest gumawa kayo ng account kay Vantage, kay Exness, and kay XM, okay? And wag nyo kakalimutan din yung code natin dito, no? I-pause nyo na lang sa mga screen nyo yung code na meron tayo dito. Ayan, okay? Vantage, eto yung code natin. Okay, i-pause nyo yung screen nyo para ilagay dyan yung ating referral code. Kay Exness, eto yung sa atin, no? And kay XM, eto yung pinakamadali. Ilagay nyo lang diary. So, ayan. Mapapasok na kayo under my link. Now, let's say nakapag-register na kayo dito, no? Nakagawa na kayo ng account. Lipat na tayo ngayon sa kanilang dashboard. Now, let's say na-approve na yung account nyo. Okay? Ang kailangan nyo na lang gawin next is mamili kung ano yung type ng account na pipiliin nyo. Okay? Kung wala ka pang pera, pwede kang mag-direct muna sa demo account. Nakatulad nito, no? Always yung piliin kay Vantage. May nakalagay dito, demo account, no?
Ganun din kay Xness, may demo account din. Ganun din kay XM, may demo account din. Lahat ng broker na meron tayo ngayon, no, may tinatawag tayong demo account. So, hindi mo kailangan agad maglagay ng pera para matuto sa trading. Okay? Kahit demo account na lang muna. Alright? So, subukan natin ha. Maglagay tayo ng account dito kay Vantage. Okay? Open an account. Kung live account yung gusto mo, live account ka. Ibig sabihin na real account yun. Okay? Pipiliin mo ngayon dito kung alin dito yung mga account na gusto mo. Now, kung baguhan ka pa, I would suggest na standard cent account yung gamitin mo. Okay? So, cent standard. Again, kung baguhan ka pa. Okay? Pero kung sanay ka naman sa trading or medyo may idea ka na pagdating sa trading, dito ka sa standard. Okay? So, again, cent account standard sa live trading account. Okay? Kung baguhan ka pa, kung wala ka pang experience, dito na muna tayo. Pero kung may idea ka na about sa trading, medyo may alam ka na, standard account yung nababagay sa inyo. Okay? Now, kung ayaw mo pang maglagay ng pera, diretso ka muna sa demo. Click mo ito, may demo account dito, no? Ang natatanging option lang sa demo account is yung standard account. So, piliin nyo to. Next na napakahalagang gawin is piliin mo kung anong MetaTrader yung gagamitin natin. Okay? For this example, MetaTrader 5. Okay? Shift na tayo sa MetaTrader 5. Ito na yung pinakabago. Okay? Iwanan nyo na yung mga MetaTrader 4 nyo. Dito na tayo sa MetaTrader 5. Okay? Next, piliin nyo dito kung ano yung currency. Of course, USD. Okay? Piliin nyo always USD. Or kung ayaw nyo ng USD, let's say nasa Australia kayo, nasa Canada kayo, piliin nyo yung currency ng lugar nyo. Okay? Pero kung ako, doon na lang ako sa standard, USD yung ginagamit ko. Okay? Now, choose leverage. Kahit anong leverage na dyan, it's okay, no? Ang madalas kong piliin dyan, yung pinakamataas na leverage. It doesn't matter na, no? So, piliin nyo lang dyan yung pinakamataas. Tapos, yung account balance. Okay, maglagay tayo ng account balance. Ikaw na yung bahala nito kasi demo lang naman to, no? Mas maganda, mas malaki yung account balance para masubukan mo talaga yung mga iba't ibang strategies, no? Pero kung gusto mo yung medyo realistic lang, ilagay mo lang sa 1,000, okay? 1,000 US dollars. And when you're done, just click submit. Okay, submit natin yan. And there you have it. Nakapag-open na daw tayo ng demo account. So, eto na yun. Now, ganun din dito kay Xness, no? Let's say gusto nating mag-create ng demo account kay Xness. Open an account. And then, click standard account, no? Ayan, continue nyo. And make sure na nasa demo tab kayo. Okay? Para demo trading lang muna. Alright? Now, again, sa demo trading, piliin nyo US dollars, mag-set kayo ng balance na gusto nyo. Kung gusto nyo na medyo realistic talaga, $100 yung ilagay nyo dito. Okay? Nickname, pwede nyo gawaan yung nickname yan, no? Para ma-identify nyo, lagyan nyo ng pangalan nyo or what. Okay? Sa leverage, again, yung pinakamataas na yung piliin nyo. Kung may unlimited, go with unlimited, no? Next is MT5. Again, piliin nyo yung MT5. And then, set up your trading password. Okay? So, sir, bakit walang trading password si Vantage? Kasi may default trading password si Vantage, no? Mag-i-email sila sa inyo, guys, ng trading password na gagamitin nyo. And pwede yun yung gamitin nyo sa inyong trades, okay? And again, pwede nyo i-change yung password nyo kay Vantage, no? Change password nyo lang. Pwede nyo ma-change yung inyong account details doon. Okay? So, dito kay Xness, maglagay ka ng iyong demo account password, no? So, subukan natin ha. Maglagay tayo. Ayan, nakapaglagay na tayo. All we need to do is to click create an account. And there you have it. Okay, may demo account na tayo. Ito yung mga details. Alright? Ganun din dito. Kung gusto mong real account, piliin mo ito and gumawa ka ng real account. No? Pero kung gusto mong practice muna, demo muna tayo. Click dito. Create your first demo account. Again, choose MT5. MT5 na dapat tayo. No? Then click continue. And piliin nyo dito yung standard. Okay? Sa demo trading kasi guys, usually standard talaga yung pinipili, no? Pero kung live account talaga yung gusto nyo, may papakita ko dito sa inyo sa XM, okay? For now, demo na muna tayo. Okay, click continue. Ayan, maglagay ka lang ng leverage. Again, yung pinakamataas na leverage na gusto mo, yun yung piliin nyo. Okay? So, USD, investment amount. Ikaw na yung bahala kung magkano yung amount na ilalagay mo dyan, standard, and then click continue. Mag-set ka din dito ng trading password nyo. So, ayan, nakapag-set na tayo. Click na lang natin complete. There you have it. Ready na daw yung demo natin. Go tayo sa members area. And there you go, guys. May demo account na tayo. Alright? So, kung natatandaan nyo yung dalawa, ang sinabi ko, kung baguhan pa lang kayo dito sa dalawa, cent account yung gagamitin nyo, right? Cent account kay Vantage, cent account kay Xness.
Dito kay XM guys, iba naman yung term nila sa sent account. Okay? Tinatawag nila itong micro account. Okay? Click natin yung reel ha. Gagawa tayo ng live account. Okay? Click natin, open additional account. Again, choose MT5, continue. Ito yung sinasabi natin guys, micro account. Okay? So yung dito sa dalawa, ang term nila is sent account. Okay? Pero dito sa isa, ang term niya is micro account. So micro account yung pipiliin mo kung baguhan ka pa lang, kung gusto mo pa lang mag-practice. Pero kung may alam ka na sa trading, standard account tayo. Okay? Again, sa mga baguhan, micro account na muna tayo. Alright, so ngayon successful na tayo, no? May demo account na tayo sa XM. May demo account na tayo sa XNES. May demo account na rin tayo dito sa Vantage, no? Ang next natin gawin is mag-download ng kanilang trading platform, no? Bawat isa kasi sa mga broker na ito, guys, may specific trading platform, may specific MT5 trading platform. So, hanapin nyo na lang yun, okay? Let's say dito kay Vantage, click nyo yung icon dito sa taas, may lalabas dyang downloads, okay? Next, i-download nyo yung MT5 na nararapat sa inyo. So, meron na silang specific MT5 for each brokers. Okay, yan yung kay Vantage. Dito naman kay XNES, click natin yan. Okay, tapos puntahan natin doon sa pinakababa. Okay, may nakalagay dito, XNES products, no? Pwede nyo puntahan dito ngayon yung public website. Now, pag napuntahan na natin yung public website, check natin dito, may nakalagay platforms. Ayan, and then MetaTrader 5. And then, pipiliin mo rin dyan kung ano yung nararapat sa'yo, no? But always download MT5. Click nyo yan. Okay? Meron dito sa baba, more. And meron ditong platforms. Okay? Again, MT5 for PC. So, as what you can see, no, lahat ng broker natin, may kanya-kanya na silang trading platform na MT5. Connected na sila ngayon sa MT5. So, yan yung gagamitin nyo. Either piliin nyo man si XM, piliin nyo man si XNES, or piliin nyo man si Vantage, may kanya-kanya silang MT5. Now, for this example, let's say gamitin natin si XNES. Now, may magpapakita na sa atin dito ngayon na installation process. Ang kailangan nyo na lang gawin is sundin lahat ng mga installation process and hintayin na matapos yung installation. Now, once we are done, may lalabas na ganito, no? And kailangan nyong piliin, let's say si XNES LTD, okay? Nakadepende na sa inyo kung ano yung broker na piliin nyo. Let's say kay Vantage, anong pangalan ni Vantage na nakalagay? Kay XM, ano yung pangalan ni XM na nakalagay, no? Dito kay XNES, ito yung pipiliin natin. XNES Technologies Ltd. Okay? All we need to do is just to click next and then connect with existing trading account. Kasi nga nakagawa na tayo ng account, right? No, ano yung ilalagay natin dito? Okay? Ang ilalagay natin is yung details na ginawa natin kanina. Kasi nga, sa example na ito, si XNES yung gamitin natin. So, yung website ni XNES yung puntahan natin. Now, ito na ngayon yung mga details na kinakailangan natin. Okay? Puntahan natin ulit yung MT5. Okay? Sabi dito, login daw. Ang kailangan nyo ilagay dito is yung ID nyo. Okay? Na binibigay ng inyong mga broker. Si Vantage, may ibibigay na ID. Si XM, may ibibigay na ID. Si XNES, may ibibigay na ID. Pare-parehong may ID yan. So, be sure na yung ilagin nyo dito is yung ID na binigay sa inyo. Okay, next. Anong server daw? Ang nakalagay dito is server trial 17, no? So, kailangan nyo rin hanapin dito is yung server na nababagay sa kanya. Ang sa atin is XNES MT5 trial 17. So, click nyo ito, no? Again, siguraduhin yung tama yung inyong ID and then tama yung inyong server. Okay? Yan yung ilalagay nyo dyan. And of course, yung password na ginawa nyo kanina. Alright? So, ayan na guys. Nakapasok na tayo. Nakalogin na tayo. And kung makikita nyo, may nilagay na ditong balance. Okay? Yan yung balance ng ating demo account. Okay? Yan yun, no? Alright? So, ganun din dito kay Vantage, ganun din kay XM, no? Kung ano yung nilagay nyong balance, yun din yung makikita nyo dito sa inyong MT5. Basta siguraduhin nyo lang na tama yung information na nilagay nyo. Are we clear? Okay, so balik tayo dito kay XNES, okay? So, by default, ganito yung makikita nyo, no? Black pa yung chart. Parang ang gulong tingnan. Now, pwede nyong i-adjust muna yan. Dito muna tayo, no? I-adjust natin ng ganito, okay? Para mas magkaroon ng mas malaking space. Tapos, it's up to you na kung ilang windows yung gagamitin nyo, no? Usually, sa baguhan, isang windows lang naman yung ginagamit nila. So, i-close natin yung iba. Okay? Ayan, close natin. And panatilihin lang natin itong isang window na ito. Now, pwede natin yung palakihan. Ayan.
and black pa rin yung nakikita natin dito, right? Ang gagawin natin is pipiliin natin ngayon yung asset na gusto natin. Ano ba yung gusto mong i-trade? Okay? As of the moment kasi guys, close yung market ngayon kasi Saturday, no? Kaya wala tayong makitang active market dito. Ang natatanging active lang na asset ngayon is si Bitcoin kasi 24/7 si Bitcoin, no? So, ang gagawin natin, no, kung may gusto ka mga asset, click mo yung add, okay? And then, i-type mo yung inyong asset. For example, Bitcoin is BTC, okay? BTC USD. So, yun yung pipiliin natin. And nakikita nyo, gumagalaw kasi nga active si Bitcoin, no? And then, click nyo lang si Bitcoin and then drag nyo papunta sa chart nyo. Okay? And nandito na ngayon yung chart ni Bitcoin. Okay? So, sir, ang pangit naman yan. Parang ang daming grid lines. Anong gagawin natin dyan? Okay? Next, right-click nyo. Click Properties. Okay? Punta tayo ngayon dito sa Show tab. Okay, tapos bawasan natin yung mga ayaw nating makita dyan. Okay, let's say ganito, no? Ayaw natin ito, ayaw natin ng grid line. Okay, and ayan. Okay, ayan, mas malinis na. Alright, now sir, ano yung kulay pulang linyang yan? Ayaw ko yung makita, medyo magulo. Okay, pwede nyo rin yang tanggalin. Okay, punta lang kayo sa indicator list. Click nyo yan, and delete. Ayan, so chart na lang. Okay? So sir, ayoko siyang makita na color green. Okay? Kasi masakit sa mata. Ayoko ng green. So kung palitan ng color. Okay? It's up to you pa rin. Click Properties. Colors. Mamili ka ng mga colors mo dito, no? In my case, I prefer color on white. Ayan, yung standard lang. O, diba? Malinis. Okay, next. Sir, bakit nandito ngayon sa gilid? Hindi ko siya ma-move. Ayan, nandito lang talaga siya sa gilid. Anong gagawin natin na gusto kong nasa gitna lang siya always, no? Pwede nyo gawin is i-click nyo itong nandito sa taas. Okay, eto. Click nyo yung Shift End. Ayan. And may lalabas dito sa taas na parang margin. Ayan, no? Chart Shift ang tawag dyan. Okay, so pwede nyo i-adjust yung margin na yan kung gusto nyo. Magsisilbing margin yan kung saan nyo gustong ilagay yung limit ng chart nyo. Okay, no matter how you zoom in, no matter how you zoom out, ayan, no? Nandun lang talaga siya sa kanyang margin. Hindi na siya lalagpas, no? So, it's up to you kung paano mo i-adjust yan. Okay? So, ganyan. So, successful na, no? Nakagawa na tayo ng account. And at the same time, naturuan ko na rin kayo kung paano i-login yung mga trading account nyo dito sa MT5. Okay? So, ganun lang kasimpleng gumawa ng trading account. Hindi mo kailangan muna maglabas ng pera para makagawa ng trading account. Okay? Kung wala ka pang budget, demo account ka. Okay? Para makapag-practice ka muna. Now, kung baguhan ka pa lang, again, yung sinasabi ko kanina, always go for cent account, no? Sa Vantage, cent account. Sa Exness, cent account. Sa XM, micro account. Okay? Yun yung gagamitin natin. Pero kung sakaling medyo sanay ka na sa trading, nanggaling ka na maybe sa crypto, no, and lilipat ka dito sa Forex, standard account ka na, no, kung talagang may alam ka na. Pero kung gusto mong mag-practice muna din, no, balik ka ulit sa cent account. Okay, and then shift ka na lang papuntang standard account kung sakaling sanay ka na. Ganon din sa mga baguhan, no, kung sakaling sanay na kayo and gusto nyo nang i-level up yung trading nyo, no, gumawa kayo ng standard account. No? Ganun lang naman kasimple yan. Pwede nyo i-transfer yung pera nyo from standard account to cent account or pwedeng from cent account to standard account. No? So, pwede yan. Ang mahalaga, makapag-practice na muna, makagawa ng account and makonect nyo sa MT5 yung inyong trading account para masimula na yung inyong Forex journey. Okay? So, dito na muna mag-i-end ang lesson number 1. No? And then, abangan nyo bukas yung gagawin nating lesson number 2 kasi tuturuan ko na kayo kung paano mag-set ng basic orders dito sa Forex. Alright? So that's it for now. Until next time, have a great day. Peace out.